Nagmistula na umanong inamyendahan ng Korte Suprema ang konstitusyon nang ideklara nilang unconstitutional o labag sa batas ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Kamara, tila pinanghimasukan ng Korte ang mandato ng Kongreso kaugnay po sa proseso ng impeachment na ipaubaya ng saligang batas sa Kamara at Senado. Dahil po dyan, nakatakda umanong maghain ng motion for reconsideration ng Kamara para maitama ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. Sa kabilang banda, nagbanta naman po ang partido ng dating Pangulong Duterte na PDP Laban na maghahain sila ng petition for contempt sa sinumang susuway sa nilabas na desisyon ng kataas-taasang hukuman. Samantala, naniniwala po ang grupong Isang Bayan na mali ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Idineklarang ang unconstitutional o labag nga po sa batas ng Korte ang impeachment laban sa Vice-Presidente dahil daw sa kawalan ng due process at paglabag sa one-year bar rule. Pero giit ng Isang Bayan, mali ang pagkakaintindi ng Korte sa pagkakasunod-sunod na mga nangyari. Hindi raw totoong lumabag sa one-year bar rule ang ika-4 na impeachment complaint dahil inaksyonan ito ng Kamara bago ibinasura ang 3 naunang reklamo at bago sila nag-adjourn noong February 5, 2025. Umapila po ang grupo sa SC na muling pag-aralan at itama ang tinawag nitong factual error sa naturang desisyon. Sa kaugnay pa ring balita mga kapatid, mas marami namang Pinoy ang pabor na harapin po ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaint laban sa kanya. Sa pinakauling survey ng Octa Research nitong Hulyo, lumabas po na 80% ng respondents ang nagsabing dapat humarap pa rin sa paglilitis ang bise. 14% naman ang nagsabing tutol sila sa impeachment trial habang 6% ang hindi alam kung anong isasagot. Ginawa po ang survey 2 linggo bago magdesisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Tuloy pa rin po ang pagsusunog ng FEG ng iba't ibang militanteng grupo kasabay po ng SONA ng Pangulong Marcos Jr. Mamaya po yan. Ayon sa Presidente, grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, bahagi ito ng freedom of expression. Paraan daw nila ito para maipakita ang pagkadismaya sa administrasyon at ipahatid ang kanilang mga hinaing. Nanawagan din ng grupo sa Pangulo na isama sa SONA ang umano'y 142 billion pesos na pondo na isiningit sa 2025 national budget. Ayon pa kay Kanato, hindi sila mapapagod na mga lampag sa gobyerno kung kinakailangan. Kung siya raw ang tatanungin, hindi raw papasa sa kanila ang administrasyong Marcos Jr. I don't think merong matutuwa sa State of the Nation natin at matutuwa dun sa overall performance ng Pangulo. Maari sa ilan nating mga kababayan, meron na rin frustration dahil nga paulit-ulit Kahit sino po ang umupo, hindi nawala yung protesto sa SONA dahil nga po hindi naman talaga nagbago yung sistema. Yan nga po ang tinig ni Kanato Reyes, ang presidente po ng Grupong Bayan. Samantala, hindi naman sumipot sa charity boxing match ni PNP Chief General Nicolas Torre III si Davao City Acting Mayor Baste Duterte kahapon. Napuno nga po ng mga manonood ang Rizal Memorial Coliseum sa Maynila para sa inaabangang suntukan ng dalawa. Pero hindi natuloy ang laban dahil hindi nagpakita si Baste. Bago po yan, nauna nang nakuha ng si Baste, sakay po ng eroplano papuntang Singapore. Nakalikom pa rin naman po ng 300,000 pesos mula sa ticket sale si Torre at 16 na milyong piso pang donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo na ipapamahagi ng DSWD. Una nang sinabi ni Mayor Baste na hindi siya po pwedeng ng linggo at mas gusto nga raw ni Baste na makalaban si Torre ng walang gloves at walang kamera. Sa Facebook naman ni Duterte, nag-congratulations kay Torre at tinawag na diwata. Naka-attach din dyan ang kanyang travel authority na tatagal po hanggang July 29.